Tumeme ako sa sinabi niya. Okay, I was carried away. Parang masyado atang tumaas ang hangin sa utak ko kaya nag-isip ako ng ibang ibig sabihin sa kagustuhan niyang isama ko sa party ng pamilya niya. I know that I said that you can't say no, but if you don't want to come, I won't force you. Itinago na niya iyong invitation sa drawer bago muling tumingin sa akin. You don't have to answer right away. You can give me your answer until tonight. Vienna. Tulala ko hanggang sa makabalik sa opisina. Magkahalong hiya at para bang may nagawa kong mali dahil sa mga sinabi kong iyon kay Briggs. Take note, he's my boss and I did raise my voice at him, asking him why he was inviting me to a party. Kahit nang intention lang pala niya ipakilala ko dahil nagtatanong ang pamilya niya tungkol sa akin. Mahina akong sinampalan sarili ko para bumalik sa lupang isipan ko. Nag-focus na lang ako sa trabahong nasa harapan ko. Kinamusta ko ang mga processors na nagpa-process ng shipment sa NAIA. Kuya, kailangan mailabas iyan ngayon o bukas. Baka lumakal storage na babayaran. Greenlay naman yan eh. Magkaka-payment na yan mamaya. Auto-debit ang kumpanya natin, hindi ba? Nang masabi sa akin ng mga processor na baka mamaya o bukas ay mailabas na ang shipments, ay nakahinga ako ng maluwag. Buti naman at hindi pa ako nakakaengkwentro ng problema ngayong araw. Napatingin ako sa orasan ko upang silipin kung anong oras na. Napansin kong mag-aalas 5 na pala. Tumawag na rin ulit sa akin ng mga processor na tumawag na sila ng truck at sabihan ko sila kapag paid na yung shipments namin ngayon. Ginawa ko naman iyon nang makita ko sa system na nag-paid na. Nag-iisip pa rin ako hanggang ngayon kung sasama ba ako kay Briggs sa party o hindi. Hindi ko alam kung ano nagbibigay sa akin ng dahilan para magdalawang isip. Pero may parte talaga sa akin na ayaw sumama kay Briggs sa party. But at the same time, ay gusto ko rin naman. Napapasabunot na ako sa sarili ko sa kakaisip hanggang sa dumating ang alas 5. Napatingin ako kina Venice at tumayo na sila. Mukhang tapos na sila sa mga trabaho nila at sadyang naghihintay na lang ng oras. Tinignan nila ako at sanay niya sa nauuwi na kami. Tumango naman ako at inayos na din ang gamit ko. Sasama ba ako o hindi? I have his number so I can call him if ever I choose to go with him. Pero nalilito ako. Sumakay na kami sa elevator at hindi iyon punuan. Sa sobrang lalim ng aking iniisip ay hindi ko na malaya na nasa ground floor na kami. Parang ang bilis. Okay ka lang ba, Vienna? Girl, kanina ka pa tulala at parang wala ka sa sarili. Buta't wala kang entry ngayon or else. Naku, baka nagkamali ka na. Pagbibiro ni Venice na tinawanan naman ni Chad. Nakatawa na lang din ako kahit na lumilipad sa ibang bagay ang isip ko. Nang palabas na kami ng building ay bigla ako napatigil. Napansin agad yun ng dalawang kasama ko kaya't nilingon nila ako. Vienna? Pagtawag sa akin ni Chad, huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila. Ngumiti muli ako at umatras ng konti. Mauna na pala kayong umuwi ngayon. Hindi ako makakasabay. May naalala kong kailangan ko pa palang gawin. Pagpapaalam ko at dali-dali akong tumakbo papunta sa elevator. Naghintay ako makarating sa 25th floor. Okay, I've decided. Wala naman sigurong masama kung sasama ako. Isa pa, natural lang naman siguro na makilala nila ako dahil itanggi ko man o hindi, damay na ako sa illegal na gawain nila. Dumaan muna ako kay Rebecca upang itanong kung nandyan pa ba si Briggs. At nang tumango siya ay agad akong dumiretso sa kanyang opisina. Kumatok muli ako at binuksan ang pintuan ng opisina niya. Napatingin siya sa akin ngunit hindi na nagsalita pa. Tumikim ako at pumasok sa loob ng opisina. Sir, panimula ko. Saglit niya akong tiningnan bago bumalik sa kanyang ginagawang pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang lamesa. I have decided to accompany you to the party. I believe that it's natural for me to personally introduce myself to your family since I'm handling such important goods for you and for them. Kailangan kong bawiin ang sarili ko sa matinding pagkapahiya kanina. Talaga bang iniisip ko na may ibang ibig sabihin ng kanyang pagyaya? Are you sure? Tumingin siya sa akin at tumigil sa pagpirma ng mga dokumento. Ayokong marinig na sasabihin mong impulsive decision na naman iyan at bawiin din mamaya. Ngumisi siyang muli. Ang tinutukoy niya ata ay iyong pagpayag ko sa trabahong iniaalok niya sa akin at biglang tanggi. Din kalauna nang una kami magkakilala. Umiling ako. No sir, I'm sure. Binitawan niya ang ballpen na hawak niya tumingin muli sa akin. Inobserbahan niya ako mula ulo hanggang paa. Okay, the party will be next Saturday. Rebecca and my driver will accompany you.
Kinuha niya yung telepono niya at sa tingin ko itinawagan niya si Rebecca. May ilang bagay siyang sinabi dito bago ibinaba ang telepono. Anong ibig niya sabihin na sasamahan ako ng secretary niya at driver? Saan kami pupunta? If you're not busy later, sasamahan ka ni na Rebecca at ng driver ko sa isang designer na kakilala ng pamilya ko. She will be the one to design a dress for you. You're free to give suggestions dahil ikaw naman ang magsusuot nito. Don't worry, the bill is on me. You have nothing to worry about. I told Becca everything that she needs to know. She will escort and help you from your dress picking to choosing jewelry and the shoes. Everything. Saan ni Bricks? Napakurap-kurap naman ako. Kailangan niya ba talagang gawin ito? Kaya ko naman bumili ng damit o manghiram na lang. Isang beses lang naman susuotin. One more thing. The party will be next Saturday, right? So make sure that you're free on that day. We will leave Manila on the afternoon of the same day. Paglilinaw niya. Now that he mentioned it, hindi ko pala nakita kung saan gaganapin ang party. Saan gaganapin ang party? Tanong ko sa kanya. Laguna. Santa Rosa to be exact. Tumangutango na lang ako. Alam ko yun dahil taga Laguna din naman ako. Speaking of Laguna, matagal na akong hindi nakakauwi. Sabagay wala na din naman akong uuwian. Any more questions? Umiling ako. Nagpaalam na ako sa kanya at agad na nagtungo kay Rebecca. Mukhang ang alam na niya ang gagawin dahil hinintay na niya ako. Hopefully, I don't mess up at the party. Araw na ngayon ng party at nag-aayos na ako sa apartment ko. Hindi ko pa pala na itatanong kay Bricks kung saan kami magkikita. Sa opisina ba o kung saan man. Lagi kong kasama si Rebecca at yung driver ni Bricks dahil kasama ko sila sa preparasyon para sa party. 2 linggo din ata iyon. Tinitigan ko yung dress na susuotin ko ngayon. Kinakabahan ako. Maganda naman talaga iyon at elegante. Ang sabi pa ni Becca ay bagay daw sa akin pero hindi ako confident sa pagdadala ko ng damit. Isa yung black off-shoulder sequin bodycon dress. Nakaayos na rin ang mga alahas na binili namin na babagay sa dress at ganoon na rin sa sapatos. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang laki ng gastos na Bricks para lang sa mga gagamitin ko sa isang gabing party. Ganito ba talaga kapag mayayaman? Siguro. Kinuha ko ang phone ko para i-text sa Bricks kung saan kami magkikita. Mag-grab na lang kaya ako sa lugar na sasabihin niya. Ang hirap magpalipat-lipat ng sakyan kapag naka-heels ka at naka-dress ng ganito. Good afternoon, sir. Itatanong ko lang po kung saan tayo magkikita. Tapos ay pinindot ko na ang send. Inihagis ko muna ang cellphone ko sa kama ko at nagsimula ng mag-ayos. Marunong naman ako mag-ayos ng sarili kaya hindi ko na kailangan pumunta sa salon para magpa-makeup. Isinuot ko na ang dress at nag-ayos na ng buhok. Isinuot ko na rin ang mga jewelries at yung sandals na katerno ng damit ko. Kinuha ko rin iyong maayos kong purse para doon ilagay ang ilang gamit na dadalhin ko. Nang matapos na ako sa pag-ayos ay muli kong sinilip ang phone ko para makita ang reply ni Bricks. Are you ready? I'm outside. Nalaki ang aking mga mata dahil sa nabasa. Naupo ko sa kama at muling nagtipa na i-reply sa kanya. Outside? Saan? Sa labas ng apartment ko? Parang imposible naman iyon. Paano niya malalaman ang apartment ko? And then, it hits me. Sa 2 linggong lagi kong kasama ang driver niya, alam na nito ang bahay ko. Outside your apartment. If you're done dressing up, meet me here. I'm waiting. Napamurakot na taranta dahil sa nabasa ko. Kinuha ko na iyong gamit ko at lumabas ng apartment ko at dali-daling pumunta kung nasaan siya. Nang makalabas ako'y naabutan ko siya na nakasandal sa kotse niya. Nakahalukip-kip at nakatingin sa akin. Kahit nakashade siya ay alam ko nakatingin siya sa akin. Napansin ko rin na napapatingin sa kanya ang mga napapadaan sa pwesto niya. Great, he's standing out too much. Inobserbahan niya ako bago tumayo ng maayos at maglakad papalapit sa akin. He's not wearing his blazer. Naka-long sleeve white polo siya at black vest. He looks stunning. Bati niya sa akin. Hindi ko naman alam kung ngingiti ba ako sa kanya o ano. Basta malinaw sa akin na kinakabahan ako. Thank you. I'm not good at responding to compliments. Madalas kapag ganito yung ngumingiti lang ako at hindi nagsasalita. Shall we? Lumapat ang kanyang kamay sa akin bawang kaya nagulat ako. Napatingin ako sa kanya at tumango na lang. Iginiya niya ako papunta sa kanyang kotse. Binuksan niya ang pinto ng shotgun seat at pinapasok ako roon. Umikot naman siya papuntang driver's seat. Pinaandan niya ang kotse niya. He 100ly maneuvered the steering wheel.
which made me gasp. That's so hard. I mean, hindi ko siya pinagpapantasyahan. It was just amazing to see. Tahimik lang naman kami sa biyahe. Hindi rin naman masyadong traffic dahil sa Skyway siya dumaan. Ang awkward naman ang katahimikang ito. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong basagin o hindi. How's that shipment doing? May nabago ba sa arrival? And the permit and other documents needed. Alam ko kung anong tinutukoy niya. Kada galaw ng shipments ay minamonitor ko kaya alam ko mga sagot sa katanungan niya. Shipments will arrive on the 4th of November. The necessary documents are accomplished. Shipment na lang po talaga ang hinihintay na dumating. Magalang na sagot ko sa kanya. Mabilis akong tumingin sa direksyon niya pero nag-iwas din agad. That's good. I hope we don't encounter any mishaps on this one. Are you confident that you can release it? Sa gilid ng mata ko ay alam kong tumingin siya sa akin. May sarkastiko na namang ngiti sa kanyang labi. Ay, huminga ako ng malalim. Hindi, kinakabahan ako. Bukod sa hindi pa ako sanay as signing broker, ay illegal pa itong isang shipment na darating. Paano ako kakalma? Pakiramdam ko hanggang sa mailabas ko yung shipment na iyon ay hindi ako makakatulog na maayos kakaisip. I can't say that I'm confident, but I'm going to give it extra care to avoid errors and being caught. Sabi ko sa kanya, hindi tumitingin sa direksyon niya. Alam ko kasi na sa oras na tumingin ako sa kanya ay matatawa na naman siya. Sa mga mata, the Bricks ay isa akong clown kaya tawa siya ng tawa sa akin. That's not the answer you want to hear, but acceptable. Alam ko na kinakabahan ka pa dahil unang shipment mo ito ng illegal. You'll get used to it in no time. Tugon niya sa sinabi ko. Sana nga at pakiramdam ko kapag nasanay na ako ay yun yung oras na wala na akong konsensya. Ilang beses kayo magpaparating ng ganoong shipment? Once every month? Puro ba via sea? Tumingin na ako sa kanya. Nakatutok lang naman ang mga mata niya sa daan. Hindi. Ngayon lang konti dahil sinabi ko sa supplier na bagong broker namin at baka mabigla ka kapag madami agad na shipments ang sumalubong sa'yo. Napaawang ang aking labi sa sinabi niya. That's so nice of him to do. Muli kami natahimik na dalawa at tanging ang tugtugin lamang sa stereo ang maingay sa buong biyahe. Dumidilim na rin ang paligid at nakapasok na kami ng Santa Rosa. Pakiramdam ko ay malapit na kami kung saan gaganapin ang party. Sa Seda New Valley, gaganapin ang party. Ibinigay ni Bricks ang susi ng kotse niya sa valley at sabay na kami pumasok sa loob. May nag-assist sa amin at dinala kami sa conference hall kung saan gaganapin ang party na pupuntahan namin. Bumukas ang pinto at napasinghap ako nang salubungin ako ng mga taong sumisigaw ng karangyaan sa buhay ang mga suot na damit. Hindi naman ganoon karami ang nasa party. Sa tingin ko ay pamilya lamang ni Bricks at ilang kakilala ng mga ito. Bricks. Kakapasok pa lamang namin ay may bumati na sa kanya. Binatawan naman ni Bricks ang aking dawang upang makapagkamay doon sa lalaking bumati sa kanya. Nakapag-usap pa ito dito hanggang sa mapansin ako ng lalaki sa gilid ni Bricks. Is this your girlfriend? Pagtutukoy na lalaki sa akin. Napatingin naman si Bricks sa akin bago muling tumingin doon sa lalaki. No, she's our new broker. Pagtatama ni Bricks sa iniisip na lalaki. Tumango iyon at nginitian ako. What happened to your previous broker? That Rico guy? Tanong ng lalaki. Muli siyang hinarap ni Bricks bago sumagot. Dead. I shoot him. Kaswal na sagot ni Bricks na parabang wala lang iyon sa kanya. Namilog naman ang labi ng lalaki na parabang humahanga siya sa sinabing iyon ni Bricks. Ako naman ay nanlaka ang mga mata. Can he really say that normally? Hindi ba siya natatakot na baka makulong siya? Heartless as always. What did he do this time, huh? Walang tigil na pagtatanong ng lalaki. He betrayed me. And you know me, I hate traitors. Napatingin ako sa kanya at ngayon ko lang napansin na ibang-ibang ekspresyon meron ngayon sa Bricks kumpara sa lagi kong nakikita sa tuwing magkaharap kaming dalawa. Ang lamig na ekspresyon niya, para bang halos wala nga siyang emosyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may bumati na naman kay Bricks pero hindi kagaya kanina ay mabilis ang pagbati lang iyon. Naglakad na kaming muli sa gitna ng maraming tao hanggang sa tumigil kami sa harap ng tatlong lalaki. Nalaka ang mga mata ng isa na kung hindi ako nagkakamali ay si Bernard. Bricks, you came here! Umakto pa siyang lumuluha. Hindi ko tuloy malaman kung matatawa ba ako sa kanya o ako yung mahihiya sa ginagawa niya. Stop it, Bernard. You look stupid. Malamig na sambit sa kanya ni Bricks.
Pinagtawanan lang naman siya ni Bernard at itinigil na iyong kalokohang ginagawa. Holy shit! Briggs Valiant is finally here. Pumapalakpak na sabi na isang lalaking hindi ko kilala. Base sa mabilis na obserbasyon ko sa kanya ay para siyang pinaghalong ugali ni Bernard at Briggs. Iyong seryosong Briggs. Parang gusto ko rin maiyak ah. Anong nakain mo't pumunta ka rito? Ang latest update sa'yo noon eh. Wala kang balak ah. May isa pang lalaki na lumapit kay Briggs at binati ito. Natili lamang naman akong tahimik sa gilid niya. Si Bernard ang unang nakapansin sa akin. Nakita ko ang paglawak ng ngiti niya nang makita ako. Oh, I remember you. You're... I forgot the name. But you're our new broker, right? Tumango ako sa sinabi ni Bernard. Ngumiti naman ulit siya sa akin. By the way, this is Vienna. Vienna? They are my cousin. Do you remember Bernard? That's him. Pagturo ni Briggs kay Bernard. Bago kami dumako sa dalawang hindi ko talaga kilala. That's Hovey. And that one is Hattie. Pagpapakilala niya sa dalawa. Nilapitan naman nila ako at naglahad ng kamay. Magalang ko naman iyong tinanggap. Avion, but just call me Avi. Sabi ng isang lalaki at kinamayan ako. Tumingin naman ako doon sa isa at kinamayan din siya. Hattie. Pagpapakilala niya. So, she's the one handling our illegal imports? Tanong ni Avi. Sinagot naman ni Briggs ang kanyang katanungan. Does she know about our family business and why we import some goods illegally? Ngayon ay si Hattie naman na nagtanong kay Briggs. Napansin kong pagtingin ni Briggs sa akin saglit bago muling ibaling sa mga pinsan ng atensyon. No. At dahil sa sinagot na iyon ni Briggs ay namilog sa gulat ang bibig ng kanyang mga pinsan. Sa kanilang tatlo ay si Bernard lamang ang tumawa. The hell, Briggs? Are you for real? Sa 2 taong ikaw na ang namumuno, ngayon lang kita nakitang pumalpak. And to the most trivial thing. Hindi ako sigurado kung namamangha ba si Hattie o nilalait niya si Briggs sa sinabi niya. She doesn't need to know. Sabi ni Briggs. Malamig pa rin ang expression. Ipapakilala ko na siya kina Tito. Dagdag pa nito sa mga pinsan bago ako hilahin papalayo sa kanila. Iniisip ko kung ano yung sinasabi ng mga pinsan niya pero dahil mukhang walang balak si Briggs sabihin sa akin iyon ay hindi ko na itatanong pa. Though I can't help but be curious and to think about it. Tito, bata ni Briggs sa isang lalaking sa tingin ko'y nasa late 40s na. Nilangon kami nito at agad siyang umiti nang makita si Briggs. Briggs, butit nakarating ka. Ilang family gathering na bang hindi mo pinuntahan? Natatawang sabi nito. Matipid lang naman ang umiti si Briggs sa kanya. Napatingin sa akin yung lalaki na pakiramdam ko'y tsuhin ni Briggs. And who is this beautiful young lady, huh? Nakangiting sabi sa akin ng tito niya. Nahihiya naman akong umiti. Tito, this is Vienna Miranda. She's the new broker. Pagpapakilala niya sa akin. Magalang naman akong tumango sa kanyang tiyuhin. Vienna, this is my uncle, Santiago Bernardo Valiante, and he's Bernard's father. Nakapagkamay ako sa tito ni Briggs nang ipakilala niya ito sa akin. You can call me Santi, Iha. Ang bata mo pa para maging broker. But still, that's good. Sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Hindi naman nagtagal ay may lumapit sa kanyang babae. Maganda ito at sopistikadang babae na sa tingin ko'y asawa niya. By the way, this is my wife, Leonor Dorotea Valiante. Ngumiti sa akin yung babae kaya agad din akong bumati at tumungo sa kanya bilang paggalang. Matapos ang pagpapakilala ay nagpaalam na rin si Briggs sa kanila at sinabing ipakikilala pa ako sa ibang kamag-anak nila. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko sa kanya habang naglalakad. Kanina ko pa kasi ito gustong itanong pero humahanap ako ng magandang timing para ibuka ang bibig ko. Saan? Diretso lamang ang tingin niya sa dinaraanan namin. Huminga ako ng malalim bago muling magsalita. Yung kausap mo lalaki kanina, sinabi mo sa kanya na binaril mo yung dati niyong broker nang walang pag-aalilangan. Paano kung ibukang niya iyon? Hindi naman sa may pakialam ako sa kanila ng pamilya niya pero malakas ang pakiramdam ko na madadamay ako in some ways kapag nagkabukingan na. Umisi siya. Parang ngayon na lang ulit siyang umisi ah. Simula kasi nang pumasok kami sa venue ay ngayon ko na lang ulit nakita ang pagngisi niyang iyon. You're worried about that? He whispered. I can taste the sarcasm in his voice. I rolled my eyes, regretting that I even asked him about that. Don't worry.
bago pa man nila maibuka mga bibig nila, ay pinaglalamayan na sila. Napatingin ako kay Bricks at nanlalaka ang mga mata dahil sa sinabi niyang iyon. Sa hindi rin malamang dahilan ay kinilabutan ako. Narinig ko ba siya ng tama? Alam kong wala siyang pakaalam kung sinong mapatay niya o mabaril niya. Pero up to what extent? Isa pa, halos lahat ng nandito ay kakilala namin. They are either close friends of our family or some relatives. Alam nila magiging kalagayan nila kapag tinangka nila kaming traidorin. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Gusto ko namang umirap sa pagngiti niyang iyon dahil sumisigaw na naman ang pagiging sarkastiko niya. I met Lucio Valentin Vellante and Olivia Domitila Vellante, yung mga magulang ni Avion. Briggs also introduced Alexander Eliseo Vellante and Hera Liliana Vellante, na mga magulang naman ni Hattie. This is Levi, Hattie's brother. Yumuko ako para makita at mabati yung bata. Sa tingin ko ay 7 years old. Hello? Pagbati ko sa kanya, ngumiti naman siya sa akin. Hi. Umayos na ako ng tayo. Hindi pa rin natatanggal ang ngiti sa aking mga labi dahil kay Levi. He's so cute, pero hindi maitatangging lalaking magandang lalaki ang bata. The genes of the Vellante, I cannot comprehend. Bricks, I'm glad you make it. May isang lalaki ang lumapit sa amin at may kasamang isang babae na kasing edaran ko lang ata o mas matanda lang sa akin ng 1 o 2 taon. Ngumiti siya sa akin at ganun din naman ang ginawa ko. Tito, this is Vienna, our new broker. Tumingin sa akin yung tiyo, hiniya nang ipakilala niya ako. Magalang akong tumungo sa kanya. And Vienna, this is my uncle and the host of the party, Javier Antonios Vellante. And tumigil si Briggs nang ipapakilala niya na sana yung babae. Triana Evadne Lopez. She's Tito Javier's girlfriend. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagpapakilala sa akin ni Briggs doon sa babae. His what? I don't mean to judge, okay? Sadyang nagulat lang ako sa nalaman ko. Akala ko ay anak niya. Natawa si Mr. Javier sa akin dahil siguro sa naging reaksyon ko. Surprise? Well, that's what you call love. Kumalakak pa si Mr. Javier at hinalikan ng kamay ng babae. Pinagmasdan ko lang naman yung reaksyon ng babae. Love? I guess not. Hindi halata sa babae na mahal niya si Mr. Javier. But who knows? I don't want to say anything and I am not in the position to judge her. Siya nga pala, Briggs. Nakita ka na ba ng dad mo? Tanong ni Mr. Javier na siyang agad na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Briggs. Hindi pa po. Baka mami, makita ko siya, Tito. Walang buhay na sagot ni Briggs. Napatitig lamang naman ako sa kanya. Bakit parang ang lungkot niya? May problema kaya siya sa kanyang ama? Hindi naman sa interesado ako malaman. Nakakapanibago lang makitang ganito siya. Kuya Javier. Napatingin kami sa lalaki nagsalita at nakakita ako ng isang lalaking nasa mid-50s na siguro at kamukhang kamukha niya si Briggs. Halos lumuha ang mata ko kakatingin sa matandang lalaki. Napatigil siya sa paglalakad at napatingin kay Briggs. Napalunok ako at napatingin din kay Briggs. Kung malamig na ekspresyon niya kanina ay mas lalong lumamig at dumilim iyon ngayon. Briggs. Matipid na pagbati ng lalaki bago lumapit sa kanaroroonan namin. Huminga ng malalim si Briggs bago magsalita at hindi na ako nagulat sa sunod na lumabas sa kanyang bibig. Dad. Napakurap-kurap ang aking mata habang pinagbabalik-balik ko ang tingin ko kay Briggs at sa kanyang ama. Para silang pinagbiyak na mangga. Magkamukhang magkamukha sila. Good, you're here. Buti naman at nabagong isip mo. Sabi ng mga pinsan may wala kang balak na magpakita. Na naman. Sabi ng kanyang ama na makalapit sa kinaroroonan namin. Bumigat ang pakaramdam ko. Nakakaramdam ako ng tensyon sa paligid. Tensyon mula sa mag-ama. Hindi naman na nagsalita si Briggs at nanatili lamang na nakatingin sa kanyang ama. Napatingin sa akin ang tatay ni Briggs kaya bahagya akong napaiktad sa gulat. And this woman is? Pagtatanong niya kay Briggs. Napatingin sa akin sa Briggs bago magsalita. This is Vienna Miranda. She's the new broker. Pagpapakilala ni Briggs sa akin at kagaya ng mga ginawa ko sa iba, ay magalang akong bumati sa tatay ni Briggs. He's intimidating. Kapareho niya ang presensyang nararamdaman ko noon kay Briggs nung una ko siyang makita at makilala. Don't get me wrong. Briggs is still intimidating to me.
I can't read his mind. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya pero hindi kagaya nung una ko siyang makilala. Hindi na ako ganoong katakot sa kanya. I see. Nice meeting you, Vienna. My name is Maximus Vincenzo Valiante, Brick's father. But call me Vince. Nakipagkamay ako sa kanya. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ba yung lamig ng kamay ko nang hawakan niya iyon pero ewan, basta at kinakabahan ako ngayon. OMG! Kuya! Agad na may lumapit na babae kay Bricks at niyakap siya nito. Nagulat pa ako dahil sa ginawa niya. Itong babae naman ay parang babaeng version ni Bricks na may soft na features lang. I missed you. Akala ko hindi ka na pupunta. Mamuso pa ito habang kinakausap sa Bricks. I changed my mind. I wanted to see you, of course. Napangiti naman ang babae nang marinig iyon mula kay Bricks. Napatingin siya sa akin at nalalak ang kanyang mga matang tumingin muli kay Bricks. Is she your girlfriend? Oh my. How come you didn't tell me you have one? Agad ako nilapitan ng babae at niyakap. Ikinabigla ko naman iyon. Napatingin ako kay Bricks at nakita ko ang pag-iling niya at pagkamot sa batok niya dahil sa ginawa ng babae. Hi, my name is Brina Valiante. I'm his younger sister. What's your name, ate? Masayang sabi niya sa akin. Napakurap-kurap naman ako nang tawagin niya akong ate. Iniisip pa rin ata niya na girlfriend ako ng kapatid niya. Her name is Vienna Miranda. She's not my girlfriend, Brina. She is my employee. Si Bricks na nagsalita kaya hindi na ako umimik pa. Nakita ko ang dismayadong itsura ni Brina nang marinig iyon. Oh, akala ko naman nasa seryosong relasyon ka na ngayon, kuya. Hindi pa rin pala. Kabit balikat nito. Nakanguso pa rin. Anyway, pupunta na muna ako kina Audrey. Tumingin siya sa akin at muling ngumiti. See you, ate. Nagulat ako sa itinawag niya sa akin, ngunit hindi na naman ako nagreklamo. Ilang taon na kaya si Brina? Pakiramdam ko ay 19. Nasa college na siguro siya. Pagpasensyahan mo na kapatid ko. Napalingon ako kay Bricks nang marinig ko ang boses niya. Ngumiti ako at umiling. Ipinaparating na okay lang iyon. May pinag-uusapan lang siya at ang kanyang ama. Lumayo naman ako ng konti dahil mukhang kailangan nila mag-usap ng pribado. Hindi ba pupunta si Kuya Zavi? Napatigil ako sa aking paglalakad nang marinig ko ang boses ni Brina sa hindi kalayuan. May kasama siyang dalawang babae na hindi na ako magugulat kung malaman kong mga pinsan niya. Sa tingin mo, pupunta iyon dito? His man from the family, Brina. Sabi ng isang babaeng may kulot na buhok habang kumukuha ng sweets sa mahabang table. He's not coming. Nakausap ko na siya kanina. Sino ba naman may gustong pumunta sa party na pinamumunuan ni Dad para ano? I-announce ang engagement niya kay Triana? Hindi pa ba siya nadadala sa nangyari? Can we not talk about that? Giit na isa pang babae na may mahabang buhok at manipis na bangs. Nagiwas ako ng tingin sa kanila dahil baka isipin nila ay nakikinig ako sa kung anumang pinag-uusapan nila. Sa Ate Vienna? Masayang sabi ni Brina. Napalingon ako sa kanya. Sino pa ba tinutukoy niya kung hindi ako lang? Ngumiti ako nang makita ko siyang lumapit sa akin. Minati ko siya at ganoon din naman siya sa akin. Maya-maya pa ay lumapit na rin yung dalawang babaeng kausap niya kanina. Siya nga pala, mga pinsan namin. Si Audrey at si Hara. Pagpapakilala ni Brina sa akin sa mga pinsan nilang babae. Hello? Nakangiting bati sa akin ang dalawa. This is Ate Vienna. Girlfriend. Empleyado siya ni Kuya. Binati ko rin naman yung dalawa. Hindi rin naman nagtagal ay muli na kaming nilapitan ni Bricks. Tapos na ata sila mag-usap ng tatay niya. The dinner will be served. Let's go and have a sit. Tumango ako at sumunod lang sa kanila. Sa isang malaking table kami lumugar kasama ang mga pinsan niya. May isa pa akong nakilalang pinsan nila na nakatatandang kapatid ni na Bernard at Hara, si Sarah. Hoy, Sarah, hindi ba pupunta sa heaven? Tanong ni Hadi kay Sarah. Sinimangutan naman siya ni Sarah. Bakit ako tinatanong mo? Ako bang kapatid niya? Si Avi, baka alam. Matapos sabihin na Sarah iyon ay ngumuso siya para ituro ang kinaroroonan ni Avi. Hindi pupunta si ate. Busy daw siya. Sagot naman ni Avion sa kanila. Tumango na lang naman si Nahati. Hindi na rin naman ganoong katagal ang hinintay namin at isinerve na nga ang mga pagkain. Buti na lang dahil gutom na rin ako. Nakakahiyala ipahalata na gutom ka na dahil sa mga kasama ko. Kaya kahit gusto ko lantakan na ang pagkain ay umakto ako mahinihin at hindi gutom na gutom.
Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay kinuha ni Mr. Javier ang atensyon ng lahat. Sa tabi niya ay yung sa Triana. "My dear guest, may I have your attention for a while?" Sabi ni Mr. Javier. Tumigil naman muna kami sa pagkain na tumingin sa akin niya. Ngumiti siya tumingin kay Triana. "The reason why we have this party is to give a special announcement." Natahimik ang lahat. Napatingin ako kay Audrey nang panay ang pag-ismid nito. "He's going to say some BS." Ani Audrey. Noong unay iniisip ko pa kung ano ibig sabihin ng BS hanggang sa mapagtanto ko na bullshits pala iyon. "Shh, Audrey. I know that you're mad with your father but please, respect him." Sabay sa kanya ni Sarah. Umirap na lang naman si Audrey. "So, Audrey is Mr. Javier's daughter?" "After my wife died, hindi ko inaakala na magmamahal pa akong muli." Panimula ni Mr. Javier. Ako naman ay nakikinig lang sa kanyang sasabihin. "Not until I met Triana. For some people, iisipin siguro nila na ang bata pa ni Triana para sa akin, na baka pinaperahan niya lang ako. But people, believe me when I say this is true love." Narinig ko ang palakpakan ng mga tao dahil sa sinabing iyon ni Mr. Javier. "See? That's a bullcrap over there." Irap na naman ni Audrey. Hindi siguro siya masayang marinig sa sinasabi ng kanyang ama ngayon. I wonder, solong anak lang kaya si Audrey? At gusto ko samahan niyo ako ipagdiwang magandang balitang natanggap ko kay Triana. Ilang araw nang nakalilipas. "Triana is pregnant!" Lalong lumakas ang palakpakan nang marinig ang anunsyong iyon mula kay Mr. Javier. Nagkatingin na naman ang magpinsang Valiante. Halatang mga hindi makapaniwala sa narinig.